Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ng ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverendo Father Douglas Dibadong. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Turo ng inang birhen ay tupdin ang habilin ni Jesu Kristo. Kaya tayo ay makisalo sa banal na piging ng tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Tayo po ngayon ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luma'y kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos ay nanangin, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, itong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lahat ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tunay na sagana ang pagpapala ng Diyos sa kanyang liping hinira. Bagaman siya'y sinusuway nila, di pa rin niya pinapabayaan sila. Bagkus lalong nag-iibayo ang kanyang pagmamahal. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalan ninyo sa amin, namamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila. Sa maghapon, sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silin, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipit. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain
Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Magbuhat sa aming ninuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-anga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkain. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pintoy nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw, sa kalabang naniniil. Panginoon ang nagbigay ng Pinaalalahanan tayo ni San Pablo na mamuhay ng marangal at may takot sa may kapal. Mangyayari lamang ito kung tutok din natin ng may pagpapakumbaba ang mga aral ni Jesus. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang maging ganap o maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. "Ano pong kababalaghan ang may pakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Umupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18 linggo sa karaniwang panahon at tayo po ay nagpapatuloy sa ating pakikinig at pagninilay ng ating ebanghelyo mula kay San Juan. Kung mapapansin po ninyo, kapag tungkol ang ebanghelyo ay mula kay San Juan, ito ay laging may yung dating na ang laging tinutukoy ay yung pagka-Diyos ni Jesus. Yung divinity na tinatawag, no? Divinity aspect ng pagpapahayag patungkol kay Jesus. Ngayon, 18 linggo, balikan natin ng konti para maka-take off tayo dito sa ipinahayag ni San Juan. Nung nakalipas na linggo, ano ang kwento na naalala po ninyo na ibinigay sa atin mula sa Ebanghelyo ni San Juan? Ano yung kwento? Isip. Ano yung kwento? Nung nakalipas na linggo. Kasi karugtong po, no, susunod-sunod na itong linggong ito na halos yung tema ay patungkol na sa sinasabi ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay. So ano yung nakalipas na linggo? Ando na yung clue. Lay Minister, ano yung clue? Wala? Bagsak na naman tayo. No? Di ba lang nakalipas na linggo, nagpakain si Jesus ng 5,000 katao gamit lamang yung pirasong isda, ilang pirasong tinapay. Ipinagpasalamat ni Jesus
at inutusan ng kanyang mga alagad na paupuin yung mga tao at ipamahagi yung piraso ng mga tinapay. At pagkatapos nun, sinabi din ni Jesus na tipunin ninyo ang lahat ng mga natira. At nang tipunin, nakaipon sila ng 12 bakol o lalagyan ng tinapay. Pero inyo sa 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda, meron pang lumitaw 12 lalagyan na punong-puno ng mga sumobra o labis na pagkain na binigay ng Diyos sa kanila. Naalala na. Alam na po. So, isang wow experience sa mga tao na pumunta sila doon, wala silang pagkain, pero umuwi sila na busog. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng pagkain. Pero yun nga yung problema naman, no? Yung conflict. Nang makita ng mga tao, yung nangyaring pagpapakain ni Jesus, binalak nilang kunin si Jesus at gawing hari. Kasi, biruin mo, yung hari natin, kung siya yung hari, wala na tayong poproblemahin sa pagkain. Makakakain na tayo araw-araw. Kaya, ang sabi po doon, umalis si Jesus, nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa Jerusalem. Kaya ngayon, sa pagpapatuloy, hinanap ng mga tao sa Jesus at nang masumpungan ng mga tao sa Jesus, tinanong nila, kailan pa kayo rito? At yung sagot ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, pakinggan niyo yung mabuti ha. Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalagang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, huwag kang mukhang pagkain. Parang ganun kasi, di ba? No? Kung dadamahin lang natin, no? Kasi parang kung para sa iba, wow, di ba? Gusto ako ng mga tao, di ba? Gusto akong gawing hari. O siguro sa konteksto natin, dahil nakapamigay, wow, gusto nila akong maging mayor ng Manila. Eh sa iba, pagkakataon nito, igagrab talaga na ito dahil maraming tao may gusto sa kanila o may gusto sa kanya, hindi na mahihirapan mangampanya. Pero ayaw ni Jesus kasi hindi yon ang ipinarito ni Jesus. Hindi para maging hari dito, hindi para magkaroon ng posisyon dito. Kaya, balikan natin ulit. Ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo. Sabihin nyo nga po, kababalaghan. Pag sinabi kasing kababalaghan, ito yung mga signs. Ito yung mga tanda na dapat makita ng mga tao para maniwala sila na si Jesus nga ang Mesiyas. So, balikan natin ulit. Hinanap nila si Jesus hindi dahil nakilala nila na siya ang Mesiyas, kundi dahil nakakain sila. Ito yung sabi ni Jesus, di ba? So parang, ano ba wala, no? Tingnan natin, damahin natin. No? Kasi nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ihigit doon yung gustong ituro, ipakita ni Jesus. Higit pa doon kasi yung tinapay na bumusog sa kanila, wala na po, pwedeng nailabas na nga nila eh. Kasi sabi niya, pagkain nasisira, mawawala din, pero wag yun, wag doon. Hindi nagsamantala sa Jesus sa mga followers niya. Di ba? Sa atin po, no? Nakakalungkot minsan matuklasan na maraming taong aaligid sa iyo kapag mayroon kang naibibigay.
O marami kang kaibigan dahil may naibibigay ka. Pero kapag wala na, doon mo malalaman yung tunay na naniniwala sa iyo. Kaya hinay-hinay lang. Kung akala mo pumapalakpak sila sa iyo, lahat ng post mo, likes nila, bumibilib sa iyo, hinay-hinay lang. Huwag masyadong lumaki ang ulo mo. Tingnan natin muna. Kasi yung motivation, yung kanilang dahilan, bakit ba sila dumidikit sa iyo? Bakit sila lumalapit sa iyo? Talaga bang naniniwala sa iyo? Pagdating nga ng eleksyon, nagkakawatak-watak tayo, di ba? Nagkakaiwa-hiwalay tayo. Kung sino ang may malaking maibibigay, doon ka. Pero alam din naman nila yan. Pero yung hamon nga din sa atin, katulad ni Jesus, magbigay din tayo nang wala din namang hinihintay na kapalit. Hindi para sa posisyon. Magbibigay para maging palatandaan ng biyaya ng Diyos. At pagkatapos nun, okay na, iwan mo na, bahala na sila, at sana nakita nila ang Diyos sa iyong pagkilos. Kaya sinisikap ni Jesus na ituro ito sa mga naghahanap sa Kanya. Nasa atin din ngayon, no? Bakit ka ba naririto? Hinahanap mo ba talaga sa Jesus dahil siya, si Jesus, ang makakapagbigay sa iyo ng kaligayahan, makakapagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan? O ang sabi kasi nila, kapag lumapit ka kay Jesus, yayaman ka. Pag sinabi kasi nila, pag dumikit ka kay Jesus, gagaling ka. Yun ba talaga? Ganun ba talaga ang pagkilala natin kaya tayo nandito? Kaya sabi ni Jesus, pag sumikapan natin, natanggapin si Jesus dahil siya ang biyaya ng Diyos para sa atin. Higit sa ano pa mang inaakala natin na makukuha natin ang nais ibigay ng Diyos sa atin. Sana makita natin. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi nagpapabaya ang ating amang nasa langit, batid niya ang ating mga pangangailangan, kaya naman dumulog tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba ang ating itutugon. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pagtuturo tungkol sa kahalagahan ng biyayang ating tinatanggap sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maihatid nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang pag-asa at katarungang hatid ni Jesus, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Hipuin nawa ng mapagpagaling na kamay ng Diyos ang mga may sakit, mga nawawalan ng pag-asa at mga naliligaw ng landas. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid nating pumanaw at walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo.
Ama namin, dinggin mo kami. upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon Ama namin, dinggin mo kami. upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Idulugin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Niliham ko sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyo, Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapatiran niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagdakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagbuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Lorenzo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
namin sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. ng Diyos na nangayis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Agosto. Lahat po ng mga may birthday para sa buwang ito, maaari pong pumunta sa harapan para sa espesyal na pagbabasbas para po sa inyo. Mga magbe-birthday sa buwan ng August, Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng mga kapatid naming ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Good evening, Father. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling